Well, pagdating naman sa panonood ng movies at pakikinig ng music, partner na natin ang earphones at headphones. Dahil nga halos lahat sa atin ay mahilig manood at makinig, patok itong negosyo. Diyan umasenso at nagtagumpay si Mark Javier. Alamin natin ang kanyang naging business journey kasama si Dayan Medina sa Negosyo Tayo. You started at a very young age when you enter the business industry. So you were just 23 years old. So kwentuhan mo kami, ano nangyari? That was 2018, I graduated from college and then I was employed for 2 years. So by profession, I'm a customs broker. I started as an employee and then after 2 years, I started my own customs brokerage company. 4 years na yung company ko with the international freight forwarding companies. Hanggang sa nag-venture ako ngayon, kasi stable na yung company ko, yung logistics company ko. Nag-venture ako with the goods kasi nasa services kami. Pero something naman na facts about me kasi hindi ako mahilig sa music. Kataka ako na ngayon, hindi ka into headphones, pero yung business mo ngayon, headphones. So, what made you decide to sell headphones? Nag-abroad ako, I go to different countries, and I met the CEO, the owner of this headphone. Anong turning point sa life ni Sir Mark na, okay, I will get out of my employee life, magbe-business ako? Actually, that was a pandemic time, August 2020. So, nung time na yun, actually, ang daming tinuro ng pandemic. Sobrang nag-anxiety ako nun kasi ang laki ng pangarap ko, madami pa akong gustong ma-achieve, and yet pandemic dumating. Nung time na yun, Miss Dayan, actually, naubos yung hard-earned money ko. Itinulong ko sa family. Ako yung gumastos before during pandemic kasi wala silang trabaho. And then bumalik ako sa Manila August 2020 and then pagbalik ko actually nangutang pa ako. Pero yun yung ginamit ko din na nag-start ako ng business. Actually, may nag-reach out or may nag-top sa akin na importer ng medical. So which is yung mga COVID test kits. So which is yun talaga yung patok before. Unang shipment ko 15K lang yung kailangan kong ilabas eh. Para lang to start, and then kumita ko doon na 5K. So naging 20K, natuwa sa akin yung client kasi nailabas ko, na-release ko. Binigyan ulit ako ng isang shipment. I got my first million, Miss Dayan, when I was 23 years old. Pagdala dito sa Pilipinas, are there any struggles or challenges? Kasi hindi naman madali mag-offer ng bagong produkto, lalo na pag sa mga Pilipino na alam naman natin, very budgeted and they always want affordable one. Filipinos are price sensitive, right? Yes. So doon ako pumapasok ngayon because you can get this headphone, which is a quality headphone, with the affordable price. Kung hindi nila kaya yung mga top brand ngayon sa market without compromising the quality. Correct. So more than doing business, you also have a lot of advocacies, projects to help other people. So I'm a believer of education. So sa ngayon, I have less than 10 scholars na. So nakipag-partner ako with the Philippine Heart Center kasi yung mother ko, parang nawala siya. It's because of heart disease. Kaya parang malapit po talaga sa puso ko yung may mga conditions or may mga pinagdadaanan about sa heart. makinig lamang sa mga taong successful dahil alam na nila kung ano ang gagawin para magtagumpay sa buhay. Yan po ang paniniwala ng business owner na si Mr. Mark Javier na dapat nating tularan. Kita-kits next time para sa iba pang business tips at business story na ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!